Kumusta ang araw niyo mga ka-Spookify? Bago ko simulan ang bahagi ng kwentong ito, ipapaalala ko lang ulit na may parte ng kwento na magiging controversial marahil pag nabasa niyo na ito. Ayos lang kung paano niyo ito papaniwalaan. Basta kung may mga tanong kayo ay wala akong isasagot. Pananatilihin ko ang naipangako ko sa samahan na hindi ako magbibigay ng buong impormasyon at detalye. Pahapyaw lang ang ibabahagi ko. At sa bahaging ito ay magkakaroon ako ng revelation kaugnay sa akin at ng samahan. Hinihingi ko ulit ang malalim niyong pangunawa at pagrerespeto bilang tao. Tara, simulan na natin. Alam kong sabik na ang iba sa inyo mabasa ang ipabahagi ko. Nung huminto kami sa may maliit na parang kanal na malinaw at malinis na umaagos na tubig, nagugas kami ng buong katawan at doon kailangan talaga gawin namin yun. Yun ay tinatawag nilang unang bahagi ng body cleansing bago harapin ang sadya namin sa lugar na ito. Matapos nun nakahanda na kami ulit na magpatuloy ng paglalakad nang biglang may parating na mga puting karwahe. Mga puting kabayo na ang nakasakay ay nakakasilaw ng mga nilalang. Puti ang mga kasuotan ng mga ito. Sila ay mga kawal daw galing sa kalangitan. Pero bakit ganun? Hindi ko sila nakitang bumaba galing sa itaas. May katanungan man sa isip ko. Hinayaan ko na muna. Gusto ko pang matuklasan ang iba pang hiwaga sa lugar na ito eh. Sinalubong kami ng mga puting karwahe at pinasakay lahat dun. Dahan-dahan lang ang takbo nito. Kaya nakikita ko ang buong kapaligiran. May nadaanan kaming palasyo na itim at binabantayan ng mga dumaan sa amin kanina na mga itim na kawal ng mga engkanto. At huminto kami saglit dahil may sumakay sa may unahan ng karwahe. Dalawang nilalang na nakahubad, babae at lalaki na may mga ibon na nakapatong sa kanilang mga balikat. Mga puting ibon. At maniwala kayo sa hindi, si Adan at si Eva yun. Sila ang sumakay sa nakaunang karwahe. Nakakapanindig balahibo nang makita ko sila kahit di man sa malapitan. Yung kutob ko pa lang ay alam kong tama agad ang naisip ko. Hindi ako nagtanong dahil bawal magsalita sa lugar na ito. At kung anong makita mo ay tingnan mo na lang at huwag ka magtanong o magsalita. Dahil ito ang pinagbabawal ni Kuya Bobet bago kami pumasok. Sa pagpapatuloy namin ay may pababang daan na parte at nagtaka ako dahil hindi na sumasayad ang mga paa ng kabayo at ang gulong ng karwahe. Nagulat na ako sa sumunod na eksena dahil tiningnan ko ang paligid at pinagmasdan ko ng mabuti ang isang korteng malaking barko na natatabunan ng mga lumot at malaking ugat ng puno. At yung naunang karwahe na sinasakyan ng sinabi kong si Adan at Eva ay bumaba at sumunod yung sinasakyan din naming karwahe. Bumaba ito saka palang ulit sumayad sa madamong lupa. Huminto yung mga karwahe ulit at may sumakay na matandang lalaki na may mataas na balbas. At dun siya sumakay sa isa pang naunang karwahe. Huwag na kayo magtataka kung bakit nangyayari ito. Hindi ito tatawaging Bermuda Triangle kung wala lang kung anong milagro na nandito. At isa pa, kung naalala nyo, kauri namin ang mga elemento na naninirahan dito. Dahil sa sagradong langis na ininom namin. Nung makasakay na ang matandang may mahabang balbas na ang kasuotan ay puti na mahaba hanggang paa, nagpatuloy ulit ang mga karwahe na para bang isang parada ng mahiwagang kagubatan na ito. Maya-maya pa, nakaagaw pansin sa akin ang napakalaking bato na may nakaukit na mga Latin. At dahil nakakabasa ako nito, ang mga nakaukit na salita ay ang 10 utos ng Diyos. Yung 10 Commandments. Kinilabutan na ako sa nakita ko.
Sino bang siraulo na mag-uukit ng mga Latin sa gitna ng nakakatakot na gubat na may mga kakaibang nilalang na nakatira? At halatang hindi sulat kamay ang nakaukit sa malaking bato. Para bang inukit ng isang kidlat na tumama sa bato. Nagpatuloy ulit ang mga karwahe at bigla na namang huminto. Akala ko may sasakay ulit pero wala. Kaya sinipat-sipat ko sa unahan pero di ko makita dahil nakaharang ang mga naunang karwahe. Hindi ko alam kung anong nangyayari doon sa unahan. Unti-unti at dahan-dahan umaabante ang karwaheng sinasakyan namin. At nung normal na itong tumatakbo, isang malaking gate na ginto ang pinasukan ng mga karwahe, kabilang na ang sinasakyan namin. Kung nagtataka kayo kung nasaan yung mga kakaibang sundalo na bantay namin, nasa likod sila ng karwahe namin nakasakay. Huminto ang lahat at bumaba kami. Nakita ko yung mga nilalang na mga sumakay na nadaanan namin. Yumuyo ko sila sa harap ng isang malaking puno na sinlaki ng building. Hindi mo makikita ang dulo nito, pati na ang mga dahon dahil nababalutan ng makapal na ulap ang itaas na bahagi. Ang ibaba nito ay may parang entablado na gawa sa isang bato na makintab. Parang marmol pero hindi marmol. Parang kapareho lang. At sa ilalim ng parang entablado ay may tubig na lumalabas na para bang galing ito sa pinakamalaking puno na nakita ko sa buong buhay ko. Nagsitabi ang mga karwahe sa sulok ng mahiwagang lugar. Maraming nakaputing nakakasilaw na nilalang sa paligid. Mga tinatawag na puting tupa. Sa madaling salita, mga kawal ng Diyos na pumanaw na. Mistulang anghel pero walang pakpak. Yung mga sumakay sa karwahe kanina, na sa tingin ko sina Adan at Eva, Noah at Moises, ay lumuhod sa isang bato na malapad na nababalot ng makapal na lumot. Nagdasal sila ng taimtim at hindi talaga sila gumagalaw. Kami naman ay nagsindi ng kandila na dala ni Kuya Bobet na may nakapulupot na papel na may Latin na dasal. Lumuhod kami sa napakagandang damo dahil hindi masakit sa tuhod. Dahil walang lupa, puro mapinong damo lang. Maya-maya pa, tumunog ng mga trumpeta na umaalingaw sa buong kapaligiran. Lumingon-lingon ako kung saan nanggagaling ang tunog ng trumpeta. Hindi ko makita pero sa tingin ko nasa itaas ito ng makapal na ulap. Patuloy kami sa pagdadasal. Nakakatakot ang sumunod na eksena. Dahil may mga usok na puti na ang lumabas sa mga gilid ng napakalaking puno. At kumalat ang amoy na parang chamomile na bulaklak. Sobrang mabango ang nalalanghap namin. At sumunod nun ay may lumitaw mula sa puting usok. 9 na nilalang at nung maaninag ko ang itsura nila at kasuotan, lahat sila nakaputi na may suot na matingkad na kaputian. At nakilala ko ang dalawa sa kanila. Ang isa ay ang maestro at ang isa ay ang ama ni Kuya Bobet. Hindi ko kilala yung iba pang kasama nila. Nakahilera silang nakatayo sa ibabaw ng entabladong bato. Mga 30 meters lang ang distansya namin sa entabladong bato. At nung kinanta na namin ang Latin na dasal, tulad nung kinanta namin sa ground doon sa compound dati, may lumabas na naman na mga nakaputing mga nilalang na may mga titanium yata na palamuti sa kanilang katawan. Para silang mga anghel na sundalo dahil may mga hawak silang sandata. Lumingon ako sa likuran namin kasi parang may gumagalaw. Yung pala nagsiluhod din yung mga sundalong kasama namin. Nakayuko rin ang mga ulo. Matapos lumabas yung mga nakaputing may mga titanium ang mga katawan na nakaputi rin. Isang nakakasilaw na para bang bumaba ang sinag ng araw. At lumitaw ang isang lalaki na parang Santo Papa ang pananamit. Hindi ko makita ang mukha niya. Pero may korona siya sa ulo. Lalong umingay ang mga trumpeta. At sinabayan namin ito ng pagkanta ng Latin. Itinaas nung banal na lalaki ang kanyang mga kamay. At umiilaw ang mga gitna ng palad niya.
Bumaba siya sa bato na entablado at umapak siya doon sa tubig na lumalabas sa ilalim ng puno. Uminom siya dito at tumingala na para bang nagdasal din siya. Napansin ko rin na kanina pa na habang nagdadasal kami at pagkanta namin ng Latin ay lumalabas ang mga usok sa aming katawan. Hindi ito tumitigil at umuusok talaga kami. Matapos nang umiinom yung banal na tao na uminom ng tubig, ay bumalik na ito sa itaas ng entabladong bato. Sumunod na uminom yung mga nakaluhod sa ibaba ng entablado doon sa tubig na lumalabas sa malaking puno. At bumaba yung mga maestro at uminom din sila. Pinangunahan ni Kuya Bobet, Ate Bining, ako at 3 kasama namin. Nung nakainom na ako ng tubig na yun, parang may kakaibang lakas akong naramdaman. At tila ba nawala lahat ng kasalanan ko na nagawa ko sa mundo. Parang binura ang mga kasalanan. Pagkatapos nun, bumalik ulit kami sa pwesto kanina. Nagpatuloy kami sa pagdadasal at saktong patapos ng dasal ay tumalikod yung banal na tao at tinahak ang makapal na usok na nakapalibot. Sumunod yung mga nakaputing mga kawal na may sandata. Yung mga nakalood sa ibaba ng entablado ay sumakay ulit doon sa kanilang puting karwahe at ang mga maestro ay bumaba sa papunta sa amin. Kinausap nila kami. Pero ito na yung parte na itatago ko kung ano yung napag-usapan. Masyadong sagrado na kasi yun. Pero may isisiwalat ako na aking natuklasan. Ang maestro namin ni Buddy ay ang kanang kamay na ama ni na Kuya Bong. Sa madaling salita, siya ay ang aking lolo, ang ama ng aking ina. Paano nakilala ng lolo ko ang ama ni Buddy? Ang ama ni Buddy kasi ay tubong Dyasaan Misamis Oriental, kung saan ang lolo ko dati ay tinulungan ng ama ni Buddy habang nagmamaneho ito ng sasakyan. Driver ang ama ni Buddy dati. Muntik itong madisgrasya at ang lolo ko ang sumagip dito. At paano ko nakilala si partner? At tila ba pinagtagpo kami ng tadhana ngayong nasa Lanao del Norte sila at taga Cagayan de Oro naman ako. Ang lolo ko ang may gawa ng lahat. Dahil nung sinagip ni lolo ang ama ni Buddy ay ipinangako nitong hindi niya bibitawan ang pagiging membro ng Kapunungan. At kung maaari ay kapag nagkaanak siya ay umiling ito na isa sa kadugo ni lolo ang ipapares niya. Para bang nakatakda na ang mga pangyayari kaya pala nung nabubuhay ang ama ni Buddy ay hindi man lang ito tumutol sa amin ni partner. Dahil alam niya na ako ay apo ng tinuturing din niyang kaibigan tunay at kanyang maestro. At nung araw na namatay ang ama ni Buddy na nakita niya akong humalik sa kabaong ng ama ni Buddy ay ang lolo ko yun pumasok lang sa katawan ko. Ang pagalik na pamamaalam at pangakong igaganti sa may kagagawa nito sa kanya. Nung malaman ko lahat ito, ay hindi na ako naimik at napaisip ako na malalim. Ngayong nalaman ko ng katotohanan, ay tinanggap ko ito ng walang bahid na pagkadismaya dahil wala naman akong nakikitang masama. Balik tayo muli sa kwento. Bago kami umalis at sasakay muli ng puting karwahe, pinag-iingat ako ng aking lolo maestro. Dahil may pagsubok akong mabigat na kakaharapin at kailangan kong mag-ingat at maging matatag. Kung ano yun, hindi niya na sinabi. At nagpatuloy na kami sa pagsakay muli sa puting karwahe at tinatahak pabalik ang palabas ng Bermuda Triangle. Maayos kaming nakalabas sa misteryong dimensyon na yun. At nung pauwi na kami papuntang Little Village, suot na namin ang mga kasuotan na namin. Ako kasi nasa huli at biglang may humawak sa kamay ko. Kaya paglingon ko, nagulat ako dahil ang maharlikang fairy ang umawak sa akin. At nung sisigaw na sana ako para humingi ng tulong, ay hinipan niya ako at tumilim na ang aking paningin. Abangan ang karugtong nito. Ito ang finale ng kwento. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako mapapahamak, may kailangan lang yung maharlikang diwata sa akin. Anyway, about sa Bermuda Triangle, maraming nagsasabi na ang Bermuda Triangle daw ay nasa ibang bansa. Pero yung iba naman, sa gitna daw ng karagatan. Kaya malamang sasabihin nyo,
Imposible ang kwentong to. Gaya ng sinabi ko, magiging controversial ito kaya hindi ako sasagot sa anumang katanungan. Dahil ipinangako ko sa nagbigay ng pahintulot sa akin na maibahagi ito, pero sa kondisyong huwag ilalad ang lahat, ayaw ko sumira sa pangako ko. Dahil ang pagsira ng pangako ay nangangahulugan ng pagiging traidor sa samahan. Pero ito lang masasabi ko, dito sa ating mundo, may mga sikretong lagusan at mahiwagang nakatagong mundo. Mahihirapan kayo maniwala dahil ang tao ay may kanya-kanyang paniniwala at lalo na may tao rin na to see is to believe. Rerespetuhin natin yan. Dahil ang napuntahan ko, sa susunod kong pagbabalik sa lugar na yon ay isasama ko na si Buddy. Hanggang dito na lang muna tayo. Naway gabayan kayo ng ating makapangyarihang Diyos. Salamat at God bless sa ating lahat. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.